Magandang araw po. Ako po pala si Ricardo at nais ko pong ibahagi ang aking karanasan noong aking pong kabataan. Bago ko rin po simulan ang aking kwento, gusto ko pong ipaalam sa inyo na ang pangalan po, lugar at pinangyarihan ay aking pong binago, maging ang sarili kong pagkakakilanlan para din po mapangalagaan ang pribado naming mga buhay. Kasalukuyan po akong naninirahan dito sa lalawigan ng Sorsogon sa bayan po ng Prito Diaz. Pamilyadong tao na po ako at kapiling ang maganda kong asawa at makukulit na anak. Ang ibabahagi kong kwento ay naganap noong aking kabataan na kung saan nasa poder pa ako ng aking mga magulang. Taong 1992 ay nasa edad pa lang ako ng 14 at sa murang edad ko ay maaga pong nabanat ang buto ko sa mabibigat na trabaho. Ako po kasi ang panganay na anak nila Nanay Mila at Tatay Wally. Bali po 3 kaming magkakapatid. Si Maymay po ang sumunod sa akin at si Nonoy naman ang bunso namin na kapwa nag-aaral na noon sa elementarya. May maliit po kami na lupa na taniman ng mga gulay na minanapan ng tatay ko sa yumao kong abuelo at abuela. Dahil po maliit lang ang espasyo ng aming sakahan ay kakarampot lang ang kinikita namin sa pagtatanim ng mga gulay. Hindi iyon sapat na panusto sa pang-araw-araw naming pangangailangan, lalo na 3 kami noon na nag-aaral. Dahil po sa hirap ng buhay na aming tinatamasa ay naisipan ko na munang tumigil na lamang sa aking pag-aaral upang matulungan ang aking mga magulang sa munti naming taniman. Ang mga inaani naming mga gulay ay dinadala namin sa pamilihang bayan para po ibenta. Wala po kaming sariling pwesto, kaya po inilalatag lang namin ang mga sariwang gulay sa gilid ng kalsada sa tapat mismo ng palengke. Ako po ang katuwang ni Nanay Mila sa pagbebenta ng mga gulay, habang si Tatay Wally naman ay nagpapaiwan at palaging abala sa aming sakahan para po magtanim ng mga bagong binhi. Ito rin po ang nag-aasikaso sa 2 kong kapatid kapag nakauwi na ito sa aming munting tahanan. Hindi naman kami noon nahihirapan sa pagbebenta ng mga gulay, Sir Jay. Dahil mabilis lang naman ito maubos, lalo na't marami din kaming mga suki. At bukod pa roon ay hindi naman kami araw-araw naglalatag ng paninda sa tabi po ng kalsada. Inutusan po ako ng aking ina noon na si Nanay Mila na bumili ako ng bigas at isda at bumili din daw ako ng bagong binhi dahil gusto ro ng aking tatay na magtanim ng mga bagong uri ng gulay. Malapit na rin kasing maubos ang aming paninda noon. Ang gusto kasi ni nanay noon kapag napaubos na namin ang aming mga paninda ay diretso na kaming uuwi sa aming bahay. Mas maigi daw na maaga pa ay mabili na namin ang mga pangunahin naming pangangailangan sa bayan dahil may kalayuan din po ang palengke sa amin. Kulang-kulang 1 kilometro din ang aming lalakarin bago po makarating sa aming tinitirhan. Tumugon naman po ako sa aking nanay ng sige po at mabilis po akong naglakad papasok sa loob ng palengke. At habang bumibili po ako noon, Sir Jay, ay bigla ko na lamang nadinig na may tumawag po sa aking pangalan na pamilyar po ang boses sa aking pandinig at paulit-ulit ito na sinasambit ang aking pangalan. Malakas pong tinawag nito ang aking pangalan na agad ko namang nilingon. Ang taong iyon ay walang iba kundi ang matalik kong kaibigan at dating kaklase na si Emong. Si Emong po ang kasangga ko sa aming eskwelahan. Tila magkadikit na ang aming mga bituka dahil malalim na ang aming pinagsamahan. Simula noong nag-aaral pa kami sa elementarya.
ito rin po ang palagi kong kalaro at kasakasama tuwing nangunguha kami ng mga gagamba sa may kaparangan. Buti na lang at nakita kita dito sa palengke, Ricardo. Hindi ko na kailangan pang maglakad papunta sa inyo. Sabi po sa akin ni Ricardo sabay tapik po sa aking balikat at malapad po ng ngumiti. Ano palang meron, Emong? Bakit ka pala nagawi dito sa palengke? Tanong ko po dito habang nakatuon ang paningin ko sa binibili kong mga isda. Sinabi naman ito sa akin na inutusan siya ng kanyang mga magulang na bumili ng kanilang uulamin at plano din ito na pumunta sa amin mamayang hapon para sabihin na isasama niya ako sa magaganap na pag-aani ng mga saging sa darating po na Sabado at Linggo sa kabilang baryo po. Namamasukan kasi ang kanyang ama bilang katiwala sa malawak na sakahan ng saging. Ani pa umano ni Emong, tuwing araw daw ng anihan ay naghahanap ang may-ari ng sagingan ng ilang mga trabahador na mag-aani ng mga saging. Hindi biro ang mag-anihan dahil ilang ektarya ang taniman nito at sagot na rin ng may-ari ang pagkain para sa 2 araw na pag-harvest ng mga saba. Iyon din po ang unang pagkakataon na niyaya ako ng aking kaibigan ni si Emong na isama sa magaganap na pag-aani dahil alam nito na gipit kami sa salapi, kaya nga ako tumigil sa aking pag-aaral. Sa kabilang sitio po pala naninirahan ang pamilya ng aking kaibigan at malayo ang agwat ng baluarte nito patungo po sa aming sitio. Hindi naman ako nakahindi sa alok po ni Emong dahil sayang naman kung tatanggihan ko ito. Malaking tulong po ang kikitain ko sa pag-aani ng saging sa loob ng 2 araw. At matapos po ang maikli naming pag-uusap ay agad na akong nagpaalam dito dahil kailangan ko pang bilhin ang mga pinabili sa akin ni nanay. Kailangan ko na din pong magmadali dahil malapit nang maubos ang aming mga paninda at paniguradong mabubulyawan na naman ako ni Nanay Mila kapag natagalan ako. At matapos naming magpaalam sa isa't isa ni Emong ay agad na rin ito bumili ng kanyang bibilhin na isda. Hindi ko na muling nakita ang anino ng aking kaibigan dahil tila nagmamadali itong umalis. Noong makabalik ako sa aming pinaglatagan galing sa pamimili ay sakto naman na ubos na ang paninda naming mga gulay at nililigpit na ng aking ina ang mga pinaglatagan. Sinabi ko sa aking Nanay Mila na tutulungan ko na siya sa pagliligpit ng mga kalat. Pero sinabi naman ito na buhatin ko na lamang ang mga pinamili ko at ang ginamit naming bangkolito dahil dediretso na kaming umuwi sa amin. At habang tinitiklop ni Nanay Mila ang mga ginupit na sako ay naisipan ko na rin na sabihin sa kanya na isinasama ako ng aking kaibigan sa magaganap na pag-aani ng mga saging at 2 araw akong mawawala sapagkat doon na rin ako matutulog sa sakahan ng amo ng tatay ni Emong. Pumayag naman ang aking ina dahil kilala naman ito ang aking kaibigan. Sa katunayan nga ay ilang beses na itong nakapunta sa amin at nakasalo na rin namin ito sa hapagkainan. Noong mailigpit po ni inay ang aming mga gamit ay marahan na kaming naglakad pa uwi sa amin. Hindi na kami sumasakay pa noon ng habal-habal at tricycle dahil nangihinayang ang aking ina sa aming pamasahe. Ganoon po kasi kawais ang aking nanay at ubod po ng tipid. Bukod po kay Nanay Mila, pinaalam ko rin ito sa aking ama na aalis ako sa araw ng Sabado at Linggo bilang respeto. Pinalaki kasi kami nila ama at ina na may mabuting asal at may takot sa poong lumikha. Sinabi po ng aking ama na mag-iingat daw ako doon kapag naroon na ako. Alam ko naman daw na liblib ang baryong iyon at iilan lamang ang mga naninirahan doon.
alam ko rin daw ang bali-balita na may gumagalang aswang sa baryong iyon. Yan po ang sinabi ng aking ama at bakas po sa mukha nito ang labis sa pag-aalala. Sinabi ko po sa aking ama na huwag siyang mabahala sa akin dahil sa kabilang baryo lang naman ang punta ko at kasama ko naman si Emong at ang tatay nito. Sinabi ko din na pag uwi ko sa linggo ay dadaan ako sa palengke at bibili ako ng mga buto-buto para naman ay makahigop kami ng masarap na sabaw. At noong sumapit nga ang araw ng Sabado, Sir Jay, madaling araw pa lamang ay umalis na ako sa aming bahay. Bit-bit po ang isang lumang bag na naglalaman ng aking pamalit na damit. Nakasukbit na rin sa aking bewang ang sundang na madalas kong gamitin sa aming munting sakahan. Tanging sina nanay at tatay lamang ang gising noon nang lisanin ko ang bahay dahil mahimbing po ang tulog ng dalawa kong kapatid. Madilim pa ang paligid noon habang binabagtas ko ang labasan ng aming baluarte patungo sa hangganan ng aming sityo, patungo naman sa kabilang sityo kung saan nakatira ang pamilya ni Emong. Maaga kasi kaming pupunta patungo sa kabilang baryo, kaya't unang tilaok pa lamang ng mga manok ay gising na ako. At noong makarating ako sa tapat ng bahay nila Emong, ay nadatnan ko ito sa labas ng kanilang balkonahe kasama po ang kanyang ama na si Mang Enzo. Magkasama po kaming tatlo na tutungo po roon. Magandang araw po, Mang Enzo. Magalang ko pong bati sa ama ng aking kaibigan, sabay abot po ng kanyang kamay para po magmano. Sinabi po sa akin ni Mang Enzo na tamang-tama lang daw ang aking dating dahil paalis na daw kami at maaga daw kami magsisimula sa pag-harvest ng mga saging. Ani pa umano sa akin noon ng tatay ni Emong ay tutulong din ito sa pag-aani. Nabanggit din ito na 10 kaming lahat na mag-aani, kabilang na ang mga taga roon, at kami lamang 3 ang hindi naninirahan doon. Sumakay kaming 3 sa tricycle at si Mang Enzo na rin ang nagbayad ng aking pamasahe. Napakabait talaga nito sa akin dahil ang Ginoo na rin ang nagsabi sa kanyang anak na si Emong na isama ako nito sa pag-harvest ng mga saging. Subalit, mapalad pa rin ang aking kaibigan dahil hindi ito tumigil sa kanyang pag-aaral dahil suportado naman ito ng kanyang mga magulang kahit na hirap din po sila sa buhay. Ang kagandahan lang kasi ay mas malapit ang bahay nila sa pinapasukan naming eskwelahan kumpara po sa akin. At makalipas po ang mahigit kalahating oras ay narating na namin ang kabilang baryo. Ngunit kailangan pa naming maglakad ng ilang metro papasok sa malawak na taniman dahil hindi na kayang pasukin ito ng tricycle. Maging ang jeep na pagkakargahan ng mga inaning saging ay mano-manong bubuhatin palabas ng sakahan patungo sa tabi ng kalsada. Tama nga po ang sabi sa akin ni Tatay Wally na mabibilang lamang ang mga pamilyang naninirahan dito. Malalayo ang bawat agwat ng kabahayan at napapalibutan pa ito ng mga puno at halaman. Habang tinatahak namin ang makipot at maputik na daan ay wala din akong naaaninag ng mga kubo. Tanging mga gumagapang na baging at mayayabong na damo ang gumuguhit sa aking paningin. Nagtataka talaga ako, Sir Jay, sa ama ni Emong kung bakit mas ginusto nito na magtrabaho bilang tagabantay sa taniman ng saging sa liblib na lugar. Pakuwari ko po noon na tila pinamamahayan ng mga elemento at mga engkanto ang naturang lugar dahil po sa mga nakahelerang matatandang puno na aming pong dinaraanan. Naisip ko rin na baka malaki ang kinikita nito kaysa sa pagtatanim ng mga gulay sa maliit nilang latian. Ilang saglit pa
ay bumungad na po sa aking harapan ang malawak na sakahan na nababakura ng mga tandok. Napansin ko rin ang hindi mabilang na puno ng mga saging na hitik talaga sa mga bunga. May ilang mga hinog na rin na saging na malapit ng mabulok na halatang nilantakan na ito ng ilang mga ibon. Sa bungad pa lamang ng sakahan ay may isang malaking kubo na halatang ito ang nagsisilbing imbakan at tulugan ni Mang Enzo. Kasama po ang karelyebo nito sa pagbabantay sa sagingan tuwing gabi. Naroon na din ang mga sandaling iyon ang may-ari ng sakahan, kasama ang 7 kalalakihan na makakasama namin sa paggagapas ng mga saging. Nandoon na din ang isang katiwala na magsisilbing tagabantay sa amin na mismong kamag-anak ng may-ari. Ngunit isang matandang balbasaradong lalaki na may matipunong katawan ang umagaw ng atensyon sa akin. Nakaupo ito sa lupa na nasasapinan ng dahon ng saging. Unang tingin ko pa lamang sa lalaking iyon ay kakaiba na ang aking pakiramdam na tila ba may kaakibat itong peligro. Kakaiba po kasi ang titig nito sa amin simula nang masipat ko ito ng tingin. Malikot din ang mga mata nito habang hinihimas ang taguban ng kanyang sundang. Doon ko na rin napag-alaman na karagdagan ito sa magiging trabahador sapagkat nakisuyo ito sa may-ari na tutulong siya sa magaganap na pag-aani. Residente din ito sa nasabing baryo, ngunit hindi ito pala kaibigan at hindi rin po masyadong nakikisalamuha sa ibang mga tao. Ayon na rin sa mga sinabi ng isang kasamahan namin na taga roon. Matapos po mag-iwan sa amin ng kaunting paalala ang aming amo, ay umalis naman agad ito at ipinagkatiwala na nito lahat sa kanyang kaanak. Ito rin ang mag-aasikaso sa amin sa pagluluto para sa aming tanghalian at hapunan. Dumating na rin po sa punto na nagsimula na kaming mag-harvest ng mga saging. Magkakahiwalay kaming lahat at nakatuon lamang ang atensyon sa aming ginagawa. Natatanaw ko naman si Emong sa hindi po kalayuan habang abala ito sa pagtatabas ng mga bulig ng saging. At habang abala ako sa aking ginagawa ay isang kasamahan ko ang lumapit po sa akin. Nagpakilala ito sa pangalang Bornok na matanda lang sa akin ng ilang taon. Sinabi nito na mag-inuman daw kami mamayang gabi matapos ang aming trabaho dahil hindi naman kalayuan ang kanyang bahay sa sakahan. Sinabi din nito na uuwi siya mamayang gabi at muling babalik kinabukasan. At dahil po pala kaibigan naman akong tao, ay tinanggap ko naman ang paunlak nito. Subalit sinabi ko dito na isasama ko ang aking kaibigan at pumayag naman ito. Mukha namang mabait si Bornok dahil tinutulungan ako nito sa pag-aani at malapit lang ito kung saan ako nakapwesto. Nagawa pa nga namin magkwentuhan habang abala kami sa aming ginagawa. Napatigil na lang kami sa pag-uusap nang biglang sumulpot ang balbasaradong lalaki at tinapunan kami ng matatalim na tingin. Ngunit mas matalim ang mga titig nito kay Bornok na tila ba may lihim itong galit. Nagpalitan sila ng masasamang tingin bago tuluyang umalis si Bornok na walang pasabi. "Iho, dayo ka lang ba sa aming lugar? At huwag ka basta-basta magtitiwala sa mga taong bago mo pa lamang nakikilala. Huwag ka rin naniniwala sa matatamis at mapanlinlang na salita. Sinasabi ko lang ito bilang babala." Wika po sa akin ng matandang lalaki. Hindi ko po alam kung ano po ang ibig ipahiwatig nito. Dahil kung iisipin, Sir Jay, ay hindi po katiwa-tiwala ang kanyang muka kung ihahambing kay Bornok. Bukod po kasi sa balbasarado ito, ay mahaba din ang kuko nito at nangingitim sa sobrang dumi. May malaking peklat po ito sa muka
na animoy parang hiniwa ng kutsilyo. Mabilis namang umalis ang matanda matapos iyon sabihin sa akin. Sa tingin ko po ay para itong nagmamatsyag sa amin sa malawak na sakahan. Noong sumapit na ang takip silim kung saan oras na ng aming pahinga at nagtipon-tipon kaming lahat para sa aming hapunan, maliban na lamang sa balbasaradong lalaki. Dahil matapos nitong sumandok ng pagkain ay dumistansya na ito sa amin at mag-isang kumain sa labas ng kubo habang kami naman ay magkakasalo sa mahabang lamesa. Maaga kasi kaming kumakain ng mga panahong iyon para na din makapagpahinga kami ng maaga. Ang iba sa mga kasama namin ay uuwi sa kanilang mga bahay at halos kaunti na lamang kaming maiiwan kabilang na ang katiwala. Habang kumakain po kami noon, Sir Jay, ay pabulong kong itinanong sa ama ni Emong kung bistado nito ang balbasaradong lalaki. Napaka-misteryoso kasi ng pagkatao nito na para bang mahirap basahin ang bawat kilos nito. Sinabi naman po ni Mang Enzo sa akin na hindi naman niya masyadong kilala ang matanda. Ang alam lang nito ay namatayan ito ng anak. Nag-iisang anak daw iyon ng matanda sa kanyang asawa. Namatay din ang kanyang asawa noon matapos nitong isilang ang kanilang anak. Ngunit kinalaunan ay namatay ang nag-iisang anak nito at hindi alam ni Mang Enzo ang naging sanhi ng kamatayan ng bata. Simula po nang mamatay ang kanyang asawa at anak ay hindi na muli itong nag-asawa hanggang sa tumanda na lamang ito. May nagsasabi pa nga na baka naapektuhan ang utak nito sa pagkawala ng kanyang mga mahal sa buhay. Sinabi ko naman kay Mang Emong na niyaya ako ni Bornok na mag-inuman sa kanilang bahay kasama siya. Nabanggit ko rin dito na maaari din kaming matulog doon. Ayon na rin sa sinabi sa akin ng bago kong kakilala. Hihintayin daw kami ni Bornok sa labasan ng sakahan. Pumayag naman po ang aking kaibigan dahil tuba lang naman ang aming iinumin. Subalit alam namin na hindi kami papayagan ni Mang Enzo, lalo na't liblib ang naturang lugar. Hindi rin naman kami lasinggero, Sir Jay. Patikim-tikim lang kami ng organic na alak. Nagsinungaling na lamang kami sa ama ni Emong na magpapahangin lang kami sa labas ng kubo. Hindi naman kami nito agad hahanapin dahil nakikipaglaro ito ng baraha sa ilan naming kasamahan na naiwan sa kubo bilang katuwaan. Wala naman noon ang balbasaradong lalaki dahil umuwi na ito matapos kumain. At matapos naming magpaalam ay nagmamadali kaming naglakad palabas sa sakahan at doon namin nadatnan si Bornok na mag-isang nakatayo sa isang malaking puno na halatang hinihintay kami nito. Akala nga nito ay hindi kami tutuloy ni Emong dahil ang tagal namin. Napansin ko rin ang malapad ng ngiti na gumuhit sa labi ni Bornok noong makalapit kami sa kanya. Tinahak namin ang daan kung saan kami dumaan papasok kaninang umaga at ilang sandali pa ay lumiko kami sa isang makipot na daan na nasasapinan ng mga tuyong damo na taliwa sa ibang direksyon. Hanggang sa bumungad sa amin ang isang kubo na mayroong silong na susukat ang taas sa isang talampakan. Nakakasiguro din kami ni Emong na may tao sa loob ng nasabing kubo dahil po sa liwanag na nagmumula sa gasera. At noong makarating kami sa tapat ng kanilang tahanan ay sinalubong agad kami ng isang babae na may kaitiman ng balat at kulot ang buhok. Batid namin na asawa ito ni Bornok. Subalit habang paakyat po kami sa ilang baitang ng hagdanan na gawa sa buho ng kawayan ay nanunuot agad sa aming ilong ang mabahong amoy na parang nabubulok na katawan ng hayop.
At nang makapasok kami sa kubo ay halos maduwal na kami ni Emong dahil sa hindi mawari na amoy. Isang matandang babae ang nakahiga sa banig na halos puno ng sugat ang buong katawan. Nasisilayan din namin ang kumikislot na mga uod sa sariwang sugat at matutukoy na namin na doon nanggagaling ang mabahong amoy. Parang naaagnas ang katawan nito sa tindi ng mga sugat na malapit ng mabulok. Kulot ang puti nitong buhok at lubog ang mga panga at mata nito. Mahahaba ang kuko at nanlilisik ang mata. Ngunit hindi na ito makagalaw sa kanyang higaan. Ipinakilala ito sa amin ni Bornok bilang lola niya. Magalang naman kaming bumati sa matanda at tinignan na lamang kami nito dahil pati ang bibig nito ay hindi na magawang maibuka. Sa puntong iyon, Sir Jay, ay nawalan na kami ng gana makipag-inuman dito dahil hindi na namin masikmura pa ang amoy at dahil bilang respeto sa tao ay pinaunlakan pa rin namin ito kahit kaunting tagay upang hindi sumama ang loob nito. Naupo kami sa sahig na gawa rin sa tinapyas na kawayan dahil wala man lang silang kahit isang upuan. Nasa bahaging likuran namin ang matandang may sakit habang inilalapag ni Bornok ang isang galon na naglalaman ng tuba. Naglatag din ito ng isang mangkok na naglalaman ng adobo na hindi pa namin matukoy kung anong uri ito ng karne. Tingin namin ay masarap ang pagkakaluto dahil sa mabangong aroma na aming pupulutanin. At habang nagiinuman kaming tatlo ay naging mapanuri kami ni Emong sa loob ng kubo dahil parehong hindi kami mapalagay noon at hindi rin panatag ang aming mga isip. Sabayan pa ng nakakahilong paghasa ng sundang ng asawa ng bago naming kakilala. Tanging ang tuba lamang ang ginagalaw namin ng aking kaibigan at hindi magawang tikman ng pulutan. Magkatulad kasi kami ni Emong na pinalaki ng mga magulang na huwag basta titikman ng mga pagkain sa mga taong hindi pa namin masyadong kakilala at baka mahiluhan kami o mayanggaw kami ni Emong. Dumating sa punto na natapos na sa paghasa ng sundang ang may bahay ng aming kainuman. Naglakad ito patungo sa pinto habang bitbit ang matalas na sundang. Isinarado nito ang dahon at bahagyang napatingin sa amin at ngumisi ng nakakakilabot. Hanggang sa dumating na nga ang kinatatakutan namin ni Emong nang bigla na lamang nagsalita ang matanda. Sinabi nito sa kanyang anak na si Bornok na nagugutom na siya at kailangan niyang kumain ng sariwang mga lamang loob na labis naming ikinatakot. Ang matindi pa roon ay tila nakaramdam kami ng pagkahilo at parang balisa ang aming katawan dahil hindi na namin maigalaw pa ang aming mga paa. Doon na rin isiniwalat ni Bornok na nilagyan ng kanyang asawa ang tuba ng katas ng halamang gamot na maaaring magparelisa sa aming katawan at magdulot ng matinding antok. Inamin din ito na nagmula sila sa angkan ng mga aswang. Wala po kaming nagawa noon ni Emong kundi tanggapin na lamang ang aming kamatayan sapagkat hindi na namin maigalaw pa ang aming mga katawan. Malapit na ding pumikit ang aming mga mata. Akmang tatabasin na sana ng babae ang aming mga ulo. Bigla na lamang naming nadinig ang malakas na kalampag ng pintuan kasabay ng pagkasira nito na tila may sumipa sa pintuan nila. At bago kami tuluyang mawala ng ulirat ay gumuhit sa aking mata ang balbasaradong lalaki habang hawak ng mahigpit ang mahabang itak. Mabilis na sinugod nito ang babae at walang habas na hinaribas ng itak. Nadinig pa namin ang malakas na sigaw ng babaeng aswang bago kami tuluyan na wala ng malay. Sa muling pagmulat ng aming mga mata ay tumambad agad sa amin ni Emong
ang natutupok na kubo. Masakit pa rin ang aming mga ulo ngunit nakakaramdam na kami ng kaunting kaginhawaan. Nasa tabi namin ang balbasaradong lalaki at nakatanaw sa natutupok na kubo. Tinanong ko po ang matanda kung paano nito nalaman na naroon kami sa kubo nila Burnok. Nagwika naman ito sa akin na kanina pa kami nito sinusubaybayan bago pa lamang kami makalabas ng balwarte ng taniman ng saging. Nadinig din ito ang sinabi ni Burnok na alukin ako nito ng mag-inuman sa kanilang bahay, kaya't nagawa niya akong balaan kaninang umaga. Matagal na pala niyang minamanmanan ang pagkatao ng lalaking nakasama namin sa pag-aani ng mga saging at ito raw ang tamang panahon para mabisto ang tinatago nitong lihim. Hanggang sa nagpakilala ito sa amin sa pangalang Mang Alfonso at isa pala siyang manggagamot o mantatambal. Ibinunyag din ito sa amin na nasawi ang kanyang anak sa kamay ng aswang, kaya ganoon na lamang ang galit niya sa mga ganitong nilalang. Nagawa pa naming tanungin ni Emong ang matanda kung ano ang nangyari sa pamilyang naninirahan sa kubo. Sinagot naman kami nito na napuruhan niya ang babaeng aswang, kaso nga lang ay nakatakas ito kasama ang asawang si Burnok. Iniwan nila ang kanilang lolang may sakit upang isalba ang kanilang mga buhay. Nasama din sa lumalagablab na apoy ang katawang lupa ng matandang babaeng aswang. Isang maliit na botelya ang ibinigay sa amin ni Mang Alfonso na naglalaman ng sarit-samong mga halamang ugat na nakababad sa tubig upang inumin namin para linisin ang aming mga bituka dahil sa gamot na inihalo ng babaeng aswang sa tuba. Hindi ko rin po lubos akalain, Sir Jay, na ang balbasaradong lalaki na pinag-isipan ko ng masama dahil sa panlabas nitong kaanyuan ay may busilak palang puso at ito rin ang nagligtas sa aming mga buhay sa bingit ng kamatayan. Tama nga ang kasabihan na hindi sa panlabas na anyo makikita o mailalarawan ang ugali ng isang individual na tao, kundi sa kaibuturan ng puso nito. Minsan, kung sino pa ang may maamong muka at malaanghel magsalita, ay siya namang tunay na masama dahil ikinukubli nito ang maitim na budhi sa magandang pisikal na imahe. Hanggang dito na lang po at marami pong salamat. Istorya Tagalog Horror Stories.